Ang kwento ni Pagong at ni Matching. Isang araw, sa tabi ng ilog, nagkita ang magkaibigang Pagong at Matching. Sa kanilang paglalakad, nakakita sila ng isang puno na saging na natumba. Aba, Matsing, tignan mo may natumbang puno ng saging. Dito, pwede nating itong itanim para tumubo ulit. Oo nga, Pagong. Magandang ideya yan. Pero hatiin natin para may bahagi din ako. Sige, pero alin ang bahaging gusto mo? Ang itaas na bahagi o ang ugat? Akin na ang taas na bahagi. Mas maganda yon para may mga dahon na agad. Ako naman ang kukuha ng ugat. Ibaon natin ito sa lupa. Makalipas ang ilang araw, itinanim ni Pagong ang ugat at si Matsing naman ay itinanim ang itaas na bahagi ng puno ng saging. Parang hindi yata tutubo yung ginawa mo, Matching. Hindi yan totoo. Mas maganda itong parte ko. May dahon na agad, intayin mo lang at magbubunga rin ito. Habang lumilipas ang mga araw, ang tanim ni Matsing ay nalanta at hindi tumubo. Samantala, si Pagong ay may masayang balita. Masayang nakikita ni Pagong ang kanyang tanim na punong saging na may maraming bunga. Dami ng bunga ng aging saging. Ang tiyaga ko ay may gantimpala. Kaibigan, hati tayo sa mga saging mo. Ako ang tumulong sa iyo na maganap sa punong saging na yan. Sige, pwede mo naman kunin ang ilan, pero wag mo sanang sirain ang tanim ko. Ngunit si Matsing ay hindi na kontento sa ilang saging. Kinuha niya ang lahat ng bunga at iniwan si Pagong na walang natira. Aha, akin na lahat ng saging na ito. Napakasagim mo, Matsing. Binalak mo akong dayain kahit tayo ay magkaibigan. Nakita mo sa pagiging ganid mo, nakakahiya ang ginawa mo, Umachin. Ang sakim ay laging may kabayaran. Sa huli, natutunan ni Matsing na ang kasakiman ay hindi nagdudulot ng maganda. Ang may mabuting puso, gaya ni Pagong, ang siyang tunay na nagtatagumpay. Ang moral lesson ng kwentong ito ay ang kasakiman ay hindi magdudulot ng maganda at ang mga may mabuting puso at masipag ay siyang tunay na nagtatagumpay.